Hi everyone! Welcome again to my channel. And today's video guys ay andito tayo ngayon sa aking bukid. So, ang gagawin ko today ay magbubunot ako ng damo kasi marami ng damo yung aking bukirin. And dito nga pala yung lugar dati ng aking mini greenhouse. So, ayan, nagiba na totally ang aking mini greenhouse. And then, ang nakatanim ay gulay na lang. Ayan, gulay din to. Ito nasa ilalim. Ito siya. Ayan. So, ang tawag nito ay si Mitsuba. So, mabango siya. Mayroon siyang ganito kasi dapat nasa shaded area siya na lugar. Kaya lang, wala kasing shaded dito. Kaya ito na lang nilagyan ko ng ganyan. Yung itim. Tapos, ito, yung nakatanim dito dati ay mga succulents. Ngayon ay pipino. Ayan. Pangatlong pipino ko to. Ayan, nandyan. So, malaki na rin. Tapos, ayan, ito yung ginawa ko kahapon. Nagbunot ako ng damo. Tapos, tinractor ko na. Ayan, para medyo matagal tumubo ulit yung damo. Kaya, binubunot ko. And then, pagkatapos kong bunutin, itractor ko na naman. And, ayan yung long onions ko. Ayan, tapos, meron akong radish. Tapos dito, ang nakatanim dito ay mga patatas. So, kahapon hinarvest ko na rin yung patatas ko. And then, ayan is mga carrots. So, pwede ka nang gumawa ng minudo or apritada. Tapos, ito naman yung mga onions ko nandito. Tapos, mayroon din ako dito. Yung iba, inuwi ko kahapon sa bahay and then ito iniwan ko dito. Ayan. Kasi nag-e-experiment ako kung alin yung maganda. Kung yung nasa bahay or yung nandito. Ayan. Nandyan yung iba kong patatas. Ayan. So nakalagay ng ganito. Nakatabon siya ng ganyan para hindi siya ma-direct sa sunlight. Kasi kapag na-direct sa sunlight ay magiging green yung kanyang balat. So bawal magiging green ang balat ng patatas. And meron ako ditong blackberries. Ayan, ang daming bunga. Ayan. Tapos, ayan, ito yung gagawin ko ngayon. Ayan, di ba marami ng damo-damo. So, kailangan kong bunutin isa-isa. Tapos, i-tractor ko para medyo matagal tumubo yung damo. And, meron akong kasaba. So, sana magkaroon siya ng ano sa ilalim. Kasi 6 months daw to bago siya magkaroon ng ano ba yun, prutas sa ilalim. So, ayan yung mga kasaba ko. Ang tataba ng dahon. Tapos meron ako ditong ulit na pipino. Ayan. So ito yung pinakaunang tinanim ko na pipino. Ayan, 2 puno. Ayan, tatlo. 3 puno yung tinanim ko. Ayan, 1, 2, 3. Ayan, so kailangan araw-araw ang pwede lang naming harvestin ay 2 or 3 na pipino kasi baka magsawa na. Tapos ito yung pangalawa kong tinanim na pipino. Tapos yung pinakaunang pinakita ko ay pangatlo yun. So, para hindi sila sabay-sabay mamatay, hindi kami maubusan ng pipino during summertime. Ayan, mga pipino ko. Tapos meron ako ditong kusang tumutubo na kamatis. Last year to siya na kamatis. Ayan, tapos meron akong panlagay sa pansit. Itong ganito. Ayan. Panlagay sa pansit. And yung iba ay unti-unti ko nang na-harvest. Yan. Tapos ito nga pala yung aking, nandito sa loob ang aking mga kamatis. Ayan. Iba-ibang variety ng kamatis. Ito ay mini. Tapos medium size. Ang daming bunga. Oh. Yan. Marami na akong na-harvest dito. Yan. Marami pang bunga sa ibabaw. At yung kanyang, ayan. Nandito na sa ibabaw yung kanyang stem. Kasi ito, kapag na-harvest na to lahat dito sa baba, syempre, makalbo na siya. So, ang maiwan na lang ay yung kanyang stem. Kapag nakalbo siya, pati yung dahon, syempre, maano din yung dahon. Mag-dry din yan. So, stem na lang ang maiiwan. And, yan. So, dito na naman yung bunga ulit sa ibabaw. Yan. Kinorb ko na. Kasi, pahaba na siya ng pahaba, mapunta na siya doon sa bubong sa ibabaw. Tapos ito nga pala, yearly ako nagtatanim ng ganitong klase na kamatis, yung malaking variety ng kamatis, pero this year lang talaga na medyo maganda yung pagkatubo niya kasi ang dami niyang bunga. Yan. Last year nagtanim din ako nito. Kapag ganito na siya kalaki,
lagi siyang nagkakaroon ng crack or kinakain siya ng peste. So ngayon ay parang maganda yung ano niya ngayon sa akin. Yan. So first time kong nagkaroon ng ganito na kamatis. Yearly ako nagtatanim nito pero laging palpak. So parang nakisama sila ngayong taon. Ayan, yung malaking variety ng kamatis ko. Yan, mayroong pula na naman. So every other day, nag-harvest ako dito ng kamatis. Every other day. So yung pinakapula, yun yung hina-harvest ko. Yan. Kaya yan sa baba ay nakalbo na. Oh. Nakalbo na siya kasi unti-unti ko nang hina-harvest. Tapos dito sa ano is cabbage. So hinarvest ko na rin yung cabbage. Ayan, ito na lang yung natira. Kahapon kumuha rin ako dito. Pati yung biyanan ko kumuha rin siya. So ayan na lang yung naiwan, 3 na lang. And dito nakatanim yung aking bok choy. Ayan, naubos na namin yung bok choy ko. Wala na akong bok choy. Tapos dito nakatanim yung aking broccoli. So yung broccoli ko rin ay wala na rin. And nandyan yung mga succulents ko. Ayan, nandyan sa ilalim. Magpita natin. Ayan. So malaki na sila guys. Yan. Tapos, let's go. Ito yung aking mini greenhouse. Ayan. So, binuksan ko ngayon kasi napakainit sa loob. Palinsangan yung panahon today. So, ayan. Tapos, mamaya isarado ko ulit yan kasi mamayang gabi parang mayroong ulan ulit. So, ayan. Nakabukas lang siya ngayon. Habang nandito ako, binubuksan ko siya. Tapos bago ako umuwi, isasarado ko na naman yung plastic. Binababa ko na naman yan. Ayan. So far healthy yung ating mga succulents ngayon dito. Kahit sobrang init, wala pa rin nagkamashi. So ayan yung hitsura ng ating mga succulents dito. Ito, diniligan ko to siya. 3 days ago na. Ayan. So sobrang taba ng kanyang dahon. Kasi bago ko to diniligan, talagang ano sila guys, napakaliit ng dahon at napakapayat ng dahon niya. Ngayon parang lush sila tingnan, di ba? Ayan ang ating variegated minabel and nandito rin sa gilid, ayan. So kahit nakapasilong sila dito, ayan oh. Mayroong nanglagas yung dahon. Ayan, mayroon siyang stem rot. So, it's okay lang. Ayan. Andyan sa ano. Tapos ito ay mga chives. Mabango yan guys. Para siyang sibuyas. Mabango siya. Ayan. Tapos mayroon tayo ditong mga beans. Ito yung beans na ginagawang tofu. Pero bago siya magawang tofu ay kinakain na namin. Yan. Itong bunga niya. Ganito. So, ayan. Kapag mayroon na siyang laman sa loob, na-harvest na siya and then pinapakuluan and then ayun, pinapakpak namin. So, hindi ko sabay-sabay tinatanim lahat. Ayan, mayroon ako ulit na bago. Para during summertime, mayroon kaming pakpakin until sa autumn. Kasi kapag sabay-sabay silang lumaki, pati ito, syempre, hindi namin maubos, diba? So, mas maganda yung unti-unti. Ayan. So, yun yung ano ko dito. Yan. Rain or shine. Rain or shine. Tapos, mayroon din tayo ditong mais. Yan. Maliit pa yung mais ko. Mayroon ding malaki na. Ayan. Yung aking mais na malaki na. Tapos, mayroon ako ditong kalabasa. Ano ba to? Talong. Ayan. Nakarami na rin kami ng harvest. Ayan. Mahabang klase na talong. Yan. Yan ang aking mga talong. Marami siyang bunga. Tapos mayroon tayo dito green bell pepper. Ayan. So kailangan ko na namang mag-harvest nito kasi ang dami na naman yung bunga. Yan. Napakaganda ng kanyang ano ngayon guys. Ayan oh. Napakakinis ng kanyang bunga. Wala siyang maraming curve sa ano niya, balat. So maganda siya. Maganda yung forma ng kanyang bunga. Ayan. Tapos ito yung sili na hindi maanghang. Ayan. Ito paborito ko to. Ayan. Siling hindi maanghang. Tapos meron tayo ditong bilog na klase ng talong.
Yan, malaking bilog na talong to. Ito, ang daming bunga. Oh. Yan, ang daming bunga guys. So, ito rin, meron na siyang 3, 4. Ayan, pang-4 na bunga. Tapos, ito naman yung aking mga okra na sobrang tataba ng dahon. So, hindi ko alam kung meron na siyang, hindi pa siya nagkaroon ng, ayan, mataba lang siya. Pero wala pa siyang, maliit pa yung bunga. Ayan, nandito sa baba, maliit pa. Ayan din, oh, maliit pa yung bunga. Ayan, mayroong bunga. Tapos, meron tayo ulit na kamatis na maliit. Ito yung maliit na variety ng kamatis. Ayan, oh. So, kailangan ko na naman siyang lagyan ng bubong and lagyan dito ng plastic cover para hindi siya magkaroon ng mga damo-damo, and lagyan ko siya ng bubong para hindi siya mabasa sa ulan. Kasi kapag hinayaan mo siyang mabasa sa ulan, ay madali siyang magkasakit. Tapos, ito yung mga beans ulit. Yung kanina na pinakita ko sa inyo na beans na pwede panlagay sa pansit. Ayan. Tapos, mayroon tayo ditong nakakulong na ayan, ang ating watermelon. Ayan, nakakulong ay yung aking watermelon kasi kinakain siya ng ibon, lalo na yung uwak. Ayan, so kailangan niya mayroon siyang net para hindi siya pasukin ng ibon, at sa gabi mayroon ditong parang pusa. So, kinakain nila yung mga bunga kahit hindi pa hinog. Ayan, kinakain nila. So, kailangan lagyan ng net tsaka ikulong. Ayan, oh. Ayan, malaki na siya. Malapit na siyang harvestin. Pero hindi pa siya ngayon pwedeng harvestin kasi medyo bata-bata pa siya. So, bali, 7 yung ating watermelon ngayon dito. Meron akong 7 bunga ng watermelon. So, paano ko ba nalalaman kung malapit na siyang harvestin? So, depende sa tunog. Yan, meron din dito. Ayan. Pakinggan ko lang yung tunog. Saka ko na siya na-harvest. So, ayan, meron tayo ditong beans ulit. Tapos, ito yung mga pupo ng manok. Yan, dito ako kumukuha ng pang-fertilizer. Ayan. Free lang yan kasi binigay lang sa amin yan. And, meron ako ditong ayan, kamote. Ayan. Pati dahon, kinakain ko rin yung dahon. Yung dahon ng aking kamote. Tapos meron tayo ditong slim na kangkong. So ayaw kong mataba na kangkong. So kailangan ganyan lang siya. Ayan. Kailangan kong tanggalin tong dahon niya sa ibabaw para magkaroon siya ng mga stem. Yung bangong suloy, kumbaga. Tapos meron tayo ditong upo na napakaliit. Upo natin to. Ayan, oh. Tapos liit ng aking upo. Nagkasakit kasi to, kaya ganyan yung hitsura. Pero meron akong malaking upo. Ayan, oh. Malaking upo. Tapos marami ako ditong, ayan, isang puno lang na, ano ba to? Ito. Pero ang dami niyang bunga ngayon guys. Ayan, oh. Nag-harvest na ako nito kahapon. Ayan. Ampalaya. Ang dami kong ampalaya. Yan. Malakas mamunga ang aking ampalaya ngayon. Yan. So, marami akong ampalaya. Bunga ng ampalaya. Isang puno lang yan pero ang daming bunga. Tapos, mayroon din ako ditong gabi. Ayan. Pwedeng gawing gata. Ayan, mga gabi ko. Tapos, meron ako ditong, ano ba tawag nito? Ayan, ang laki ng dahon, di ba? Alugbati. Paborito kasi ito ng anak ko. Kaya yearly nagtatanim ako ng alugbati. And then, meron din ako dyang, ano ba tatawag? Kalabasa. So, ang dami din bunga ng aking kalabasa. So, kung napapansin niyo guys, naka-cover yung aking bukid. Kasi yung mga cover dyan, hindi ko tinataniman. So, kailangan ko siyang i-cover para hindi, ano ba yun? Yung damo ba? Ayan, oh. Mayroong lumabas na damo pero okay lang yan. Yan. Ayan yung kalabasa ko. And mayroon tayo ditong, ayan, oh, nagkasakit na naman yung dahon niya. Mildew. Ayan. So kailangan siyang isprihan para
para hindi kumalat yung sakit. Yan, yung mga puti-puti sa dahon, mildew yan. Tapos meron din ako ditong patula. Ayan. Second time ko na to. Kasi yung pinakauna kong tinanim na patula, na namatay siya. Yung puno niya kinain ng, hindi ko alam kung sinong kumain nun. Basta, kinain na lang yung puno. So, ito. Yan. Tapos meron siya maliit na bunga. Ayan yung ating patula. So, ayan, marami-rami din yung mga tanim ko. Ito kahapon, ayan, nag-harvest na ako ng dahon nito. Sa luyot. Ayan, ginawa kong sabaw, kasi paborito ng anak ko sabaw. Ayan, pati ito. Pinaghalo ko to. Itong saluyot, tsaka ito, pinaghalo ko sa sabaw. So, hindi nila alam na kumakain na pala sila ng ganito. Yung mga hapon kasi, hindi nila kinakain yung dahon ng kamote. So, hindi nila alam kahapon kumain sila nito. Pati yung anak ko na ayaw kumain ng dahon. Ayun, napakain ko yan. Kasi hindi niya alam mayroon palang dahon ng kamote. Hindi nila alam kung ano yung lasa ng dahon ng kamote. So, ayan yung mga tanim ko dito, guys. Yan. So, meron pa ako dito. Dito ko tinatapon yung iniipon pala, hindi tinatapon. Iniipon yung mga nagamit ko na ng lupa. Ayan. Hindi ko kasi siya pwedeng ilagay sa bukid. Kasi marami siyang mga, ayan, bato-bato na pamis. Ayan, halo-halo na kasi yan. Kaya, dyan ko nilagay. Pansamantala. And, ayan, pasok tayo ulit sa aking mini greenhouse. So, yung nasa gilid, napaka-lush na. Ayan. Tapos ang ko dito, yung hinedcut ko dati na raindrops, ayan. So hinedcut ko to siya, and itong tatlo na to ay mga babies lang na lumabas doon sa stem. Tapos meron tayo dito. Ayan. So ilagay lang natin dito. So ayan yung ating, ayan guys, yung ating mga dyan. So, ayan yung hitsura ng ating mini greenhouse dito sa mga baby natin. So far ay okay naman. Walang nagkamashi, and pati yung aking, ito talaga ay medyo maselan kasi to. Itong ating Romeo Robin, medyo maselan kasi to sa init. Bigla na lang niyang nagmamashi, pero so far okay naman siya. Ayan ang ating Romeo Robin dyan. So far okay naman ang ating mga succulents. Yan. So, yun lang guys ang ating tour for today. Ayan. Thank you so much for watching. And please don't forget to subscribe and like at mag-share. Sa hindi pa nakapag-subscribe at nakapag-like, please subscribe and like at i-click nyo na rin ang bell button para ma-update kayo pag nag-upload ako ng bagong video. Thank you so much guys sa inyong pag-aantay, and thank you so much for watching, and see you on my next video. Bye bye!